Kung mahilig ka sa makabagbag damdaming kwento ng kababalaghan na may aral, huwag mong palampasin ang gantimpala ng mabuting kulam, isang kakaibang Tagalog horror drama tungkol sa batang natutong gumamit ng kulam para tumulong, hindi manakit. Ito ay kwento ng kabutihan, kapangyarihan, at pagpapatawad sa gitna ng takot at pamahiin. Kung gusto mong maranasan ang kakaibang pagsasanib ng hiwaga at puso, panoorin mo na ito hanggang dulo. Like mo kung kinilabutan ka. Comment kung may natutunan ka at subscribe para sa mas marami pang kababalaghan na may dalang aral. Tandaan, hindi lahat ng kulam ay masama. Kabanata 1, ang batang tinutuya. Mainit ang araw sa baryo San Rafael. Ang alikabok ay sumasayaw sa hangin habang ang mga batang naglalaro sa ilalim ng araw ay masayang naghahabulan. Ngunit sa isang sulok ng eskwelahan, may isang batang hindi sumasali. Nakaupo siya sa lilim ng punong mangga, hawak-hawak ang kanyang baon, isang malamig ng kanin at pritong tuyo na balot sa dahon ng saging. Siya si Patrick, 12 taong gulang, maitim ang balat, payat, at may kakaibang marka sa kaliwang pisngi, parang paso o lumang sugat na hindi na gumaling. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ito. Basta pagkamulat niya sa mundo, nandoon na. Marami ang natatakot sa kanya, kahit wala siyang ginagawang masama. Hoy, sunog boy, sigaw ni Tomas, ang pinakamatangkad sa grupo ng mga batang siga. Anong ulam mo? Kulam. Nagtawanan ang mga kaklase. Tumungo lang si Patrick, walang imik. Sanay na siya. Araw-araw ganito. Lumapit si Tomas at tinapik ang balikat niya, hindi marahan, kundi may diin. Tumalsik ang kanin ni Patrick sa lupa. Ay, sayang. Buti pa yung aso, busog. Ikaw, puro kamalasan. Hindi umiyak si Patrick. Hindi siya sumisigaw. Pero sa loob-loob niya, isang apoy ang unti-unting sumisindi, hindi galit, kundi lungkot. Hindi niya alam kung anong kasalanan ang ginawa niya sa mundo para pagtulungan ng lahat. Pag-uwi niya mula sa eskwelahan, dinaanan niya ang looban, mas madilim, mas tahimik, pero mas ligtas kaysa sa kalsadang may tambay. Sa di kalayuan, may lumang punong balete. Sabi-sabi ng mga taga-baryo, huwag daw doon dumaan. May mga ligaw na kaluluwa raw. Pero si Patrick, wala nang pakialam. Mas gusto niya pa ang katahimikan ng gubat kaysa sa bulungan ng tao. Habang naglalakad siya sa gilid ng balete, may narinig siyang tinig, hindi sigaw, hindi bulong. Parang boses ng matandang lalaki, kalmado, mababa. Bakit ka laging umiiyak sa loob, bata? Napalingon si Patrick. Walang tao. Tumingin siya sa itaas, sa paligid, sa likod, wala pa ring tao. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang, anak. Kahit ang bato, pag palaging tinatadyakan, nababasag. Lumabas mula sa anino ng balete ang isang matandang lalaki, mahaba ang buhok, puti ang balbas, nakasuot ng kupas na barong Tagalog at may baston na may ukit ng ahas. Huwag kang matakot, wika nito. Hindi ako multo. Pero marami sa kanila, kaibigan ko. Napaatras si Patrick. Pero may kakaiba sa presensya ng matanda, hindi siya nakakatakot. Sa halip, parang may init ng yakap kahit malamig ang hangin. Ako si Mang Turo. Dati akong mangkukulam. Pero hindi lahat ng kulam ay masama. Napakunot ang noo ni Patrick. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mang Turo at inilabas mula sa bulsa ang isang pulseras na gawa sa dahon ng gabi, sinulid na itim at mutyang parang bato. May kulam para sa paghihiganti. Pero may kulam din para sa proteksyon. Ito'y hindi para manakit kundi para hindi ka na masaktan. Itinuro ng matanda ang puso ni Patrick. Kapag ang loob mo'y malinis, ang kulam ay magiging liwanag. Hawak pa rin ni Patrick ang kanyang baon, ngayon ay putik-putik na. Tumingin siya sa pulseras, tapos kay Mang Turo. Pero masama po yan, sabi nila. Ngumiti lang ang matanda. Masama ang taong gumagamit ng lakas para mang-api. Pero ikaw, anak, gusto mo lang maprotektahan ang sarili mo. Kaya't may gantimpala ang mabuting kulam. Sa pagkakataong iyon, parang may umakyat na kuryente sa batok ni Patrick. Hindi takot, kundi pag-asa. Ngunit bago siya makatanong pa, nawala si Mang Turo, parang bula. Hawak-hawak ni Patrick ang pulseras sa kanyang kamay. Kabanata 2, ang alok ng matanda. Hindi mapakali si Patrick ng gabing iyon. Nakahiga siya sa banig sa sulok ng maliit na kwarto, habang sa kabilang kwarto ay naririnig niya ang mga hikbi ng tiyahin niyang si Aling Sabel.
Lasinggo kasi ang asawa nito, at gabi-gabi na lang may sigawan, may basag na bote, may tinig ng panggigipit. Nakapikit si Patrick, pero hawak-hawak pa rin ang pulseras na iniwan sa kanya ni Mang Turo. Gawa ito sa pinatuyong dahon ng gabi na tila pinatibay ng orasyon. Sa gitna ay may nakabuhol na itim na sinulid, at may maliit na mutya, parang kristal na kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Pinagmasdan niya ito habang unti-unting bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya. Kinabukasan, bumalik si Patrick sa balete. Tila hinihila siya ng kanyang kalooban pabalik sa lugar na yon. Maraming tanong ang bumabagabag sa kanya, sino ba talaga si Mang Turo? Totoo ba ang kulam? Delikado ba ito? Pagdating niya sa ilalim ng punong balete, naabutan niya si Mang Turo na nakaupo sa isang batong parang upuan, nakapikit, tila nagdadasal o may kinakausap na hindi nakikita. Hindi siya nagsalita. Pero paglapit ni Patrick, dumilat si Mang Turo na tila alam na ang pagdating niya. May tanong ka, bata? Tumango si Patrick. Kung gagamitin ko po to, hindi po ba ako magiging masama? Kung sisira ka ng buhay. Pero kung ang layunin mo'y iligtas ang sarili mo sa kamalasan, hindi mo binabasag ang batas. Ikaw ay sumusunod sa likas mong karapatan. Nagulat si Patrick sa mga salitang iyon, matalinhaga, ngunit ramdam niya ang bigat at kabuluhan. Pero kulam to, bawal to. Umiti si Mang Turo sa katumayo. Kinuha niya ang isang maliit na bato sa lupa at itinapon sa ilog na dumadaloy sa likod ng punong balete. Bato lang yan pero kung ibinato mo sa tao, nakasakit ka. Kung itinapon mo sa tubig, nagkagulo lang ang alon. Hindi ang kulam ang masama, kundi kung paano mo ito ginamit. Pagpapaliwanag ni Mang Turo. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Mang Turo ang dalawang uri ng kulam. Kulam ng sakit. Ginagamit upang ipaghiganti ang sarili. Nagdudulot ng lagnat, ubo, pilay at minsan kamatayan. Kalaban ng konsensya. Kapag ginamit sa masama, binabalikan ng iitim na anino, isang espiritong maninira sa kaluluwa ng mangkukulam. Kulam ng gabay. Ginagamit upang protektahan ang sarili o ibang tao. Maaaring magsanhi ng reversal, ang masasamang layunin ng iba ay bumabalik sa kanila. Ang lakas nito ay depende sa linis ng kalooban ng gumagamit. Ang pulseras na yan, wika ni Mang Turo, ay panggabay. Kung sinaktan ka, pwedeng ipagtanggol ang sarili mo. Pero kung ikaw ang unang manakit magiging parusa yan, hindi proteksyon. Nangiti si Patrick, unti-unting lumiliwanag ang kalooban. Hindi ito kulam ng paghihiganti kundi sandata para makaligtas sa paulit-ulit na pananakit. Isang paalala. Inilabas ni Mang Turo ang isang maliit na libro ng orasyon, lumang-luma, kulay marumi na puti. Hindi niya ito ipinabasa kay Patrick. Sa halip, itinuro niya ang kanyang dibdib. Ang una mong orasyon ay ito, hindi ko nais manakit, nais ko lang huwag masaktan. Kung matutunan mong dasalin yan araw-araw, hindi mo kakailanganin ang aklat. Pinikit ni Patrick ang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nakaramdam siya ng init sa kanyang palad. Ang pulseras ay biglang lumiwanag, at parang may sumuot na liwanag sa kanyang dibdib. Pagdilat niya, si Mang Turo ay bigla na namang nawala. Huling tagpo ng kabanata. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong na naman siya ni Tomas at ng mga bata. Natawa ang isa. Uy, may bracelet pa si Sunog Boy. Baka may gayuma pa yan. Tinulak siya ni Tomas, pero sa pagkakahawak ng buli sa braso niya, biglang napaatras ito, napahawak sa kamay niya na tila napaso. Ang init mo. Parang may kuryente. Hindi alam ni Patrick kung paano nangyari iyon. Hindi siya nanakit. Hindi siya galit. Pero alam niyang gumana ang kulam ng gabay. Napatingin siya sa pulseras. Hindi ko nais manakit, nais ko lang huwag masaktan. At sa unang pagkakataon sa buhay niya hindi siya tumakbo papalayo. Kabanata 3 ang unang paggamit. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Patrick habang tinatahak niya ang kalsada pabalik sa eskwelahan kinabukasan. Hawak niya sa bulsa ang pulseras na binigay ni Mang Turo. Hindi niya ito isinusuot ng hayagan, takot siyang pagtawanan ulit. Pero sa kanyang palad, ramdam niya ang init nito, parang may buhay. Ilang araw na rin siyang hindi pinapansin ni Tomas. Simula nang parang mapaso ito sa pagkakahawak sa braso niya, umiwas na ito ng tingin. Ngunit hindi iyon nangangahulugang ligtas na siya.
Sa classroom, habang tahimik ang lahat at nagsusulat, may narinig si Patrick na mahina ngunit pamilyar. Sunog boy, may apoy ka pa ba? Narinig niya ang mahinang tawa ni Tomas mula sa likuran. Umigting ang batok niya. Ayaw niyang gumanti. Ayaw niyang bumalik ang galit. Pero sa kanyang dibdib, may umuusbong na bigat, parang tinig na gustong kumawala. Sa isang iglap, bumagsak ang ballpen ni Tomas sa sahig. Yumuko ito upang pulutin. Bigla itong napasigaw. Aarg! Nagulat ang buong klase. Si Tomas ay napatalon mula sa kanyang upuan at napaiyak. Nanginginig ang mga daliri nito, hawak-hawak ang ballpen na tila ba nagpasabog ng kuryente. Tumakbo ang guro, si Ma'am Lani, at sinabayan siya ng ilang kaklase. Anong nangyari, Tomas? Yung ballpen ko parang may kuryente. Seryoso? Hindi to biro. Lumingon si Tomas kay Patrick, direktang titig. May halong takot sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, alam ni Patrick, hindi siya ang umatake, kundi ang pulseras mismo ang umakto bilang depensa. Sa guidance office. Tinawag si Patrick sa guidance office, pero hindi dahil sa siya ang sinumbong. Bagkus, gusto lang kausapin ng guro ang buong grupo tungkol sa insidente. Umupo silang magkakatabi, si Patrick, si Tomas, at dalawang kaklase. Tahimik si Patrick. Hindi niya ipinaliwanag. Hindi niya kailangan. Wala siyang ginawa. Tumitig sa kanya si Ma'am Lani. Patrick, may nararamdaman ka ba? May napansin ka ba bago mangyari yon? Umiling siya. Wala po, Ma'am. Nagsusulat lang ako. May nangyaring ganito na ba dati? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Wala po, sabi niya, pero hindi sigurado ang tono niya. Sa loob ng banyo. Pagkatapos ng klase, nagtungo si Patrick sa banyo. Kinuha niya ang pulseras mula sa bulsa at isinabit sa kanyang pulso. Tumitig siya sa salamin. Tila ba mas mapanatag na ang kanyang itsura. Wala na ang dati niyang takot. Pero habang nakatitig siya sa refleksyon, may nakita siyang anino sa likuran, isang babae, nakaputi, walang mukha, nakatayo sa may likod ng pintuan ng CA. Napalingon si Patrick, walang tao. Pagbalik ng tingin niya sa salamin, wala na rin ang anino. Pag-uwi ni Patrick. Habang pauwi, dinaanan niya ulit ang daan patungong Balete, bagamat wala siyang planong puntahan si Mang Turo. Pero bago pa siya makalayo, lumitaw ang matanda mula sa mga punong kahoy, tila ba naghihintay sa kanya. Naramdaman ko ang unang paglabas ng iyong lakas, ani Mang Turo, tila ba maseryoso ngayon ang tono ng boses. Protektado ka ngunit hindi ka paligtas. Bakit po may multo sa salamin kanina? Tanong ni Patrick, diretsyo at walang alinlangan. Naglakad sila patungo sa ilog habang sumasagot si Mang Turo. Kapag may kulam ka, natututo kang makakita. Hindi lang tao ang nananakit, Patrick. Minsan, pati yung mga hindi natin nakikita. Pero multo ba yon? Hindi. Isa siyang tagabantay. Tinitingnan kung karapat-dapat ka sa kapangyarihang ibinigay sa'yo. Napakagatlabi si Patrick. Ano nang magyayari kung hindi ako karapat-dapat? Tumingin si Mang Turo sa kanya. Matagal. Seryoso. Kukunin nila ang katawan mo. At isusulat sa iyo ang sumpa ng mga mapang-abusong mangkukulam. Hindi agad nakasagot si Patrick. Nanginginig ang kamay niyang may pulseras. Pero mabuti naman po ang layunin ko. Di ba? Tumango si Mang Turo, ngunit may babala sa tinig. Pero ang mabuting intensyon, kapag ginamitan ng takot, nagiging kasalanan. Kaya dapat palagi mong tanungin ang puso mo, kung ginagawa mo ba ito dahil kailangan o dahil gusto mong ipakita na hindi ka na mahina. Pangwakas na tagpo. Sa pag-uwi ni Patrick, dumaan siya sa karinderya kung saan madalas siyang bastusin ng matandang tambay na si Mang Rico. Pero ngayong gabi, habang naglalakad siya, tahimik lang si Mang Rico, nakatingin sa kanya na parang may takot. Uy, Patrick, bati nito, hindi mapang-asar kundi magalang. Ingat ka sa daan, ha? Napalingon si Patrick, gulat. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa langit kung saan ang buwan ay buong buo. Sa kanyang pulso, ang pulseras ay muling kumikislap. Sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Mang Turo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang tahimik na apoy. Kabanata 4, ang itim na anino. Gabi na nang makauwi si Patrick. Tahimik ang bahay, tahimik ang buong baryo.
Ngunit sa katahimikang iyon, may bumabagabag sa kanya, ang imahe ng babaeng walang mukha sa salamin. Habang nakahiga siya sa banig, pinagmasdan niya ang pulseras. Hindi ito ordinaryong bagay. Hindi lang ito proteksyon, isa itong paalala. Paalala na may kapangyarihang nakakabit sa kanya ngayon, at may presyong kaakibat. Isinara niya ang mata, ngunit di pa man siya tuluyang nakakatulog, may narinig siyang mahihinang yabag sa labas ng bahay. Sa unay inakala niyang pusa. Pero nang tumagal, naging mas malinaw, may taong naglalakad paikot sa kanilang bahay. Tumayo si Patrick at sumilip sa bintana. Walang tao. Bumalik siya sa banig at pilit pinakalma ang sarili. Ngunit, paglingon niya sa silid, may itim na anino sa gilid ng pintuan, hindi gumagalaw, ngunit malinaw na hugis ng isang tao. Parang usok, ngunit may anyo. Parang nakasilip lamang nanonood. Sino ka? Tanong ni Patrick, nanginginig. Hindi sumagot ang anino. Sa halip, dahan-dahan itong lumayo at lumusot palabas sa dingding. Kinabukasan sa paaralan. Hindi mapakali si Patrick sa klase. Bumigat ang katawan niya, tila ba may malamig na hangin na laging nakapaligid sa kanya. Kahit may araw sa labas, tila may ulap sa kanyang balikat. Uy Patrick, bati ni Aling Nena, ang tagalinis ng paaralan. Hindi ka na masyadong pinapansin nung Tomas ah. Natakot yata. Ngumiti si Patrick, pilit. Po baka nagsawa na. Pero sa totoo lang, may mas malaki siyang iniisip kaysa kay Tomas. Sa library. Naghanap ng mga libro si Patrick tungkol sa mga anino at tagapangalaga ng kulam. Walang masyadong impormasyon sa library ng eskwelahan, pero sa pinakailalim ng mga lumang aklat, may nahanap siyang isang lumang talaarawan, walang pamagat, walang may akda. Binuksan niya ito. Kung pinili ka ng aninong bantay, huwag kang tumalikod. Sapagkat pag lumingon ka sa dilim, ikaw ang susunod na mawala. Nanginginig ang kanyang kamay. Tuloy-tuloy niyang binasa ang pahina. Ang mabuting kulam ay hindi nangangahulugang ligtas ka sa mga nilalang sa kabilang dako. May mga espiritong sumusubaybay sa mga tagapagdala ng liwanag upang masigurong karapat-dapat sila. Ngunit kapag naramdaman nilang sumisilip ang dilim sa puso mo, sila ilalapit at saka kanila susubukin. Pagbalik kay Mang Turo. Di na siya nakatiis. Muli siyang bumalik sa balete kung saan nakatira si Mang Turo. Mang Turo! Sigaw ni Patrick. Mula sa lilim ng mga puno, lumabas ang matanda, may hawak na bungkos ng dahon at abo. Nararamdaman mo na ba ang mga anino? Tumango si Patrick, nanginginig. Ano po sila? Mga tagabantay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sila ang humusga kung ang isang kulam ay magiging biyaya o magiging sumpa. Pero mabuti naman po ang ginagawa ko. Hindi po ba? Tumingin ng diretsyo si Mang Turo. Sa simula. Pero may tanong akong hindi mo pa sinasagot, ginagamit mo ba ang kapangyarihan dahil gusto mong protektahan ang sarili mo o gusto mong patunayan sa lahat na kaya mong gumanti? Napatahimik si Patrick. Ang mabuting kulam, patuloy ni Mang Turo, ay hindi kailanman nagpapakita ng kapangyarihan upang manakot. Kapag may bahid ng yabang o galit, sinusugod ka ng anino. At kapag dinapuan ka, hindi na ikaw ang magdedesisyon sa susunod na mangyayari. Ritual ng liwanag. Kailangan mong dumaan sa pagsubok ng liwanag, sabi ni Mang Turo. Ngayong gabi. O baka tuluyan ka ng kunin ng anino. Nagdala si Mang Turo ng 3 kandila, pula, puti, at itim. Inilagay niya ito sa gitna ng isang pabilog na guhit sa lupa gamit ang asin. Pinaupo si Patrick sa gitna. Huwag kang gagalaw. Huwag mong bubuksan ang mata kapag nagsimula na. At kahit ano pa ang marinig mo, kahit tinig ng ina mo o sigaw ng sarili mong pangalan, huwag mong bubuksan ang mata. Tumango si Patrick kahit nanginginig ang katawan. Sinindihan ni Mang Turo ang 3 kandila. Bumigat ang hangin. Mula sa kawalan, may maririnig na tila bulong. Sigaw. Iyak ng bata. Patrick! Anak! Tulungan mo ako. Kailangan ka namin. Pero naalala niya ang bilin. Huwag bubuksan ang mata. Hanggang sa. Biglang tumahimik ang lahat. May malamig na daliring dumampi sa kanyang pisngi. Napaluha siya sa takot. Pero hindi siya nagbukas ng mata. Hanggang sa may narinig siyang tinig, hindi matanda, hindi boses ng patay, kundi boses ng sarili niyang damdamin. Pipiliin mo ba ang liwanag, kahit na hindi ka papalakpakan? Bumigat ang dibdib ni Patrick.
At sa kanyang puso, bumulong siya ng sagot. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Namatay ang lahat ng kandila. At bumukas ang kanyang mata. Wala na ang anino. Pangwakas na tagpo. Tumayo si Patrick, pawis na pawis, ngunit magaan na ang loob. Tumingin si Mang Turo sa kanya. Ang unang tagumpay. Pero hindi pa tapos. Ngumiti si Patrick. Handa na po ako. Sa malayo, ang buwan ay kalahating bilog. Ang gabing ito ay pagpasalang sa unang pagsubok. Ang tunay na labanan ay nasa puso pa rin. Kabanata 5, ang paglapit ng dilim. Matapos ang ritual ng liwanag, akala ni Patrick magiging payapa na ang lahat. Ngunit isang linggo pa lamang ang lumipas, at unti-unti na namang nababalot ng misteryo at pangamba ang kanyang paligid. Sa eskwela, napansin niyang tila may nagbabantay sa kanya, hindi si Tomas, hindi rin ang mga kaklase niyang dating nang-aapi. Hindi tao. Madalas siyang makarinig ng mahihinang bulong kapag siya ay nag-isa sa pasilyo. Mga salitang hindi niya maintindihan. Mga tunog na tila dumadaloy mula sa sahig ng mundo. Panibagong insidente. Isang hapon habang umuulan, nakita niya si Tomas na nasa gilid ng covered court, nakayuko at may hawak-hawak na papel. Lumapit siya, may halong kaba at awa. Uy, Tomas. Ayos ka lang? Hindi sumagot si Tomas. Nang silipin ni Patrick ang hawak nitong papel, laking gulat niya nang makita niyang iyon ay isang drawing ng itim na anino, kapareho ng nakita niya noong gabi sa kanyang silid. Tomas, saan mo nakuha yan? Ngunit bago pa makasagot ang bata, bigla itong nagsimulang mangisay. Tumirik ang mata, at mula sa kanyang bibig ay may tumagas na maitim na likido, tila usok na itim na may hugis ng mga galamay. Sumigaw si Patrick. Tinakbo niya si Tomas sa klinik. Hindi niya binanggit ang nakita sa takot na pagkamalan siyang baliw. Bangkay sa gunita. Kinagabihan, binalikan ni Patrick ang kanyang mga panaginip. Ngunit sa panaginip niyang ito, bumalik siya sa alaala ng kanyang pagkabata, ang libing ng kanyang ama. Ngunit kakaiba ang detalye, ang kabaong ng kanyang ama ay puno ng itim na anino, at naroon si Mang Turo, nakatingin sa kanya. Lahat ng may kapangyarihan, may nakabuntot na anino, bulong ni Mang Turo sa panaginip. Kung hindi mo pipiliin araw-araw ang kabutihan, ikaw ay kukunin. Pagbangon ni Patrick, malamig ang kanyang katawan. Basa ng pawis ang banig. Pakikipagkita kay Mang Turo. Agad siyang bumalik sa gubat, bitbit ang drawing ni Tomas. Ipinakita niya ito kay Mang Turo na agad na napakunot ang noo. Hindi lang ikaw ang minamataan ngayon. Ibig niyong sabihin. Pati si Tomas? Ang mga kaluluwa sa dilim, hindi lang umaaligid sa may kakayahan. Umaakit din sila ng mga pusong puno ng galit, inggit o takot. Pero, masama si Tomas. Lagi niya akong inaapi. Hindi ibig sabihin ay karapat-dapat siyang lamunin ng dilim. Nanahimik si Patrick. Ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang tanggapin na kahit ang taong nanakit sa kanya ay maaari rin niyang kailangang tulungan. Moral na pagsubok. Pag-uwi niya, humarap si Patrick sa salamin. Nasa kamay pa rin niya ang pulseras ng mabuting kulam. Ngunit ngayon, may maliliit na bitak na ito at may bahagyang itim sa gilid. Nagtanong siya sa sarili. Ginagamit ko ba ito para sa kabutihan ng iba o para lang maprotektahan ang sarili ko? Kaya ko ba talagang tulungan si Tomas? Kahit na siya ang dahilan ng halos lahat ng sakit ko sa eskwelahan. Habang pinagmamasdan niya ang sarili, isang pamilyar na anino ang muling lumitaw sa salamin. Ngunit hindi ito kalaban. Ito ay siya mismo, ngunit may itim ang mata at mapangisi ang mukha. Hindi mo kailangan silang tulungan, bulong ng aninong bersyon niya. Kaya ka nilalapastangan kasi mahina ka. Pero ngayon, kaya mo na silang paikutin patahimikin. Isang salita lang. At lahat ng sumakit sa iyo ay luluhod. Napaatras si Patrick. Nanginginig ang mga tuhod niya. Ngunit bigla, isang liwanag ang kumislap mula sa pulseras at naglaho ang imahe sa salamin. Pagpapasya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Patrick sa klase. Sa halip, dinalaw niya si Tomas sa bahay nito. Laking gulat ng nanay ni Tomas nang makita siya. Si Patrick. Kaibigan ka ba ng anak ko? Hindi po, sagot niya ng tapat. Pero gusto ko po siyang tulungan. Huling tagpo ng kabanata. Sa silid ni Tomas, madilim at may amoy na parang nasusunog na papel.
Nakahiga ito sa kama, hindi pa rin nagsasalita, ngunit may mga galaw ng ulo at mata na tila may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Lumapit si Patrick. Hinawakan ang pulseras. At sa unang pagkakataon, inalay niya ang kapangyarihan ng kulam hindi para sa sarili, kundi para sa kalaban niya. Pumikit siya at bumigkas. Sa ngalan ng liwanag at dangal, inaalay ko ang lakas ng kabutihang kulam para iligtas ang kaluluwang nalulunod sa dilim. Nanginginig ang buong katawan ni Patrick. Sumilakbo ang liwanag mula sa kanyang palad, at ang pulseras ay tuluyang nabasag, kumikinang, lumipad sa ere, at naging alab ng apoy na pumasok sa katawan ni Thomas. At doon, sa isang iglap muling dumilat ang dating mapanakit niyang kaklase. Patrick! Umiti siya, may luha sa mata. Tapos na ang dilim. Kabanata 6 ang alok ng mas malaking kapangyarihan. Ang pagbabalik ni Tomas sa katinuan ay naging usap-usapan sa buong baryo. Ilang araw lamang ang nakalipas, at ang dating mapang-api at palaaway na bata ay naging tahimik, magalang, at tila laging tulala. Ngunit ang mas malaking pagbabagong napansin ng lahat ay si Patrick, hindi na siya yung pipi at kinatatakutang binubuli. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata, at may bigat ang kanyang kilos na tila may malalim na alam sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pagbalik sa gubat. Isang gabi, dinalaw muli ni Patrick si Mang Turo sa gitna ng gubat. Sa kanyang dibdib, naroon ang bakas ng pulseras na nabasag matapos niyang iligtas si Thomas. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit wala pa pala siya sa kalahati. Nagtagumpay ka, Patrick, ani Mang Turo, habang pinapainit ang isang palayok ng tubig na may lumulutang na mga ugat at bulaklak. Ngunit sa bawat tagumpay may alok ang anino. Umupo si Patrick sa harap ng matanda. Ramdam niya ang bigat ng sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Napansin ka na nila. Ang mga nilalang sa pagitan ng dilim at liwanag. At kapag napansin ka nila may lalapit sa'yo. Mag-aalok. Ng ano? Ng kapangyarihang hindi mo kailanman naisip na maaari mong hawakan. Kapangyarihang hindi lang pangdepensa. Kapangyarihang makalilikha o makasisira. Tahimik si Patrick. Sa isang banda may takot siya. Ngunit may bahagi rin ng kanyang puso na curious. Anong klaseng kapangyarihan? Ang panaginip ng tatlong landas. Kinagabihan, nanaginip muli si Patrick. Nakita niya ang sarili sa harap ng isang malaking punong puti na may tatlong landas sa ilalim nito. Ang isa'y liwanag ang bumabalot, ang isa'y tila nababalutan ng mga ugat na itim, at ang pangatlo'y walang ilaw, wala ring anino. Habang nakatingin siya sa tatlong landas, isang babaeng nakaputi ang lumitaw sa tabi niya. Walang mukha. Tanging boses lamang ang narinig niya. Pumili ka, Patrick. Ang kapangyarihan ay hindi libre. Ngunit maaari mo itong piliin sa iyong layunin. Gusto ko lang pong makatulong. Ang tulong na may layunin ay kapangyarihan. Ang kapangyarihang walang puso ay magiging sumpa. Maya-maya pa'y naglaho ang babae, at nagising si Patrick, nanginginig, at may marka ng 3 linya sa kanyang braso. Isa para sa bawat landas. Ang alok. Pagdating ng sumunod na araw, habang pauwi mula sa paaralan, napansin ni Patrick na sumusunod sa kanya ang isang estrangherong matangkad, nakaitim, at may suot na sombrerong malapad. Dinala niya ang bata sa gilid ng palengke at kinausap. Ikaw si Patrick. Ang bagong tagapagmana ng mabuting kulam, wika ng estranghero, habang tinatanggal ang kanyang guwantes, ibinubunyag ang kamay na may 3 mata sa palad. Ako si Calron. Isa sa mga taga-subaybay ng sinaunang daan. Hindi ko kayo kilala, sagot ni Patrick, nakakunot noo. At hindi ko rin kailangang makipag-alyansa sa anino. Hindi kami anino. Kami ang balanse. At nakita namin kaya mong maging higit pa sa kinaya ng mga nauna. Anong gusto nyo? Isang alok. Kapalit ng isang pabor. Binigyan ka ng kapangyarihan para tumulong. Ngunit paano kung sabihin kung pwede mong baguhin ang mismong sistema? Ang mga pasakit ng mundo. Ang karahasan. Ang sakit. Sa iisang salita lang, kaya mong paluhurin ang baluktot na lipunan. At ano ang kapalit? Ngumiti si Calron. Mababaw ngunit malamig. Ang iyong puso. Hindi upang tanggalin, kundi upang mapalitan ng mas matatag. Mas matalim. Mas makapangyarihan. Pagsubok ng loob. Matapos ang alok, iniwan si Patrick sa dilim ng palengke.
Walang kasamang takot, tanging tanong. Gabi-gabi, pinag-iisipan niya ito. Sa bawat pagpikit ng mata niya, bumabalik ang tanong. Kung may kapangyarihang magbago ng mundo, pero kapalit nito ang sarili mong puso, tatanggapin mo ba? Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nasalubong niya ang isang matandang babae na sinasaktan ng isang tambay sa kanto. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya, tinakot ang tambay gamit ang liwanag mula sa kanyang palad. Ligtas ang matanda. Ngunit sa pagtalikod ni Patrick, narinig niyang bulong mula sa hangin. Mas madali kung hinayaan mo siyang mawala. Mas mabilis kung pinili mo ang isa sa 3 landas. Paghahanda. Bumalik si Patrick kay Mang Turo. Ikinuwento niya ang alok ni Calhoun, ang panaginip at ang 3 marka. Hindi kumibo si Mang Turo sa una. Ngunit kinuha nito ang isang kahon mula sa ilalim ng kanyang kubo. Pagbukas nito, naroon ang isang luma ngunit makinang na anting-anting na hugis araw at buwan. Ito ang huling iniwan ng naunang tagapangalaga ng mabuting kulam. Ginamit niya ito upang tanggihan ang tukso ng anino. Ngunit ginamit din niya ito upang yakapin ang landas sa gitna. May landas sa gitna. Anak. Ang daan ng sariling loob. Hindi puti. Hindi itim. Hindi wala. Kundi ang tunay mong layunin. Iniabot ito ni Mang Turo kay Patrick. Sa susunod na alok, ikaw na ang pipili. Wakas ng kabanata. Sa huling eksena, nakatayo si Patrick sa harap ng salamin. Kita niya ang 3 marka sa kanyang braso, at ang anting-anting na nakasabit sa lig niya. Sa likod ng salamin, unti-unting bumabalot ang usok, itim, puti, at kulay abo. Bulong ng tinig mula sa dilim. Pumili ka, Patrick. Sapagkat sa susunod, hindi ka na pwedeng umatras. Kabanata 7, ang 3 pagsubok. Lumipas ang ilang araw mula nang ibigay ni Mang Turo ang anting-anting kay Patrick. Ngunit simula noon, nagsimula ring gumulo ang kanyang mga panaginip. Sa bawat gabi, tila may puwersang humihila sa kanyang diwa, pinapapili, sinusubok. Hanggang sa isang gabi, hindi pa naginip ang kanyang narating, kundi isang hiwalay na daigdig. Ang pagpasok sa daigdig ng pagsubok. Nagising si Patrick sa isang madilim at malamig na kuweba. Sa harap niya, may 3 pinto, isa iyari sa salamin, isa iyari sa apoy, at ang isa'y tila nililok sa ugat ng punong kahoy. Sa kanyang dibdib, nagninning ang anting-anting. Sa kanyang braso, kumikislap ang 3 marka. Ito na ang pagsubok ng 300, bulong ng tinig na wala siyang nakikita. Unang pagsubok, pintuan ng salamin, harapin ang sarili. Sa unang pinto, lumakad siya sa loob ng isang salamin na silid. Sa bawat hakbang niya, sumasalamin ang mga anyo ng nakaraan, ang mga panlalait ng kanyang mga kaklase, ang kanyang mga luhang hindi ipinakita kahit kanino, ang gabing umiyak siya habang nakatingin sa bituin. Hanggang sa humarap sa kanya ang isang bersyon ng kanyang sarili, punang galit, puot, at takot. Ako ang ikaw na gustong gumanti. Ako ang ikaw na gustong manakit tulad ng pananakit sa iyo. Ako ang ikaw na marunong pumatay. Hindi na kita, sagot ni Patrick, nanginginig. Ngunit nasa loob pa rin ako. At darating ang panahon, kakailanganin mo ako. Ang salamin sa paligid ay biglang nabasag. Sa gitna ng basag na sahig, humarap si Patrick sa sarili, niyakap ito, at bumulong. Hindi kita ikakaila. Ngunit ikaw ay hindi na ang magpapatakbo sa akin. Nagliwanag ang silid. Pumasa siya sa unang pagsubok. Ikalawang pagsubok, pintuan ng apoy, ipaglaban ang tama. Sa pangalawang pinto, lumabas siya sa gitna ng isang nagniningas na nayon. Tila replika ng kanyang baryo, ngunit ang lahat ay nasusunog. Ang mga tao ay nagsisisigaw, tumatakbo, at humihingi ng tulong. Sa gitna ng apoy, nakita niya si Thomas, muling inaapi ang isang batang babae, si Letty, ang dating pipi na kapitbahay nilang laging sinisisi sa mga malas. Patrick! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako rito, sigaw ni Letty. Pero sa kabilang dako, may isang matandang lalaki na naiipit sa ilalim ng bumagsak na bahay, si Mang Celso, ang matandang barbero ng baryo. Isa lang ang kayang mong sagipin, sabi ng tinig. Siya na mahalaga sa iyo o siya na walang saysay sa mata ng iba. Tumigil si Patrick. Pumikit. At sa halip na mamili, tinawag niya ang liwanag mula sa anting-anting sa kanyang dibdib. Walang sinuman ang kailangang iwanan. Sumigaw siya, at sa unang pagkakataon, lumabas mula sa kanyang palad ang liwanag na hugis kalapati.
Lumipad ito at nahati, isa kay Letty, isa kay Mang Celso, parehong nailigtas, habang unti-unting nawawala ang apoy. Hindi mo sinunod ang alituntunin, sabi ng tinig. Ngunit pinili mong baguhin ang laro. Pumasa si Patrick sa ikalawang pagsubok. Ikatlong pagsubok, pintuan ng ugat, isakripisyo ang sarili. Sa huling pinto, napunta siya sa isang kagubatan na puno ng mga bulong. Sa gitna, may isang batang lalaking umiiyak, hawak ang sugatang ibon. Nakaupo ito sa ilalim ng punong itim ang dahon, may mga mata ang katawan nito, at bumulong sa hangin. Tulungan mo ako. Gamutin mo ang ibon. Tinangka ni Patrick gamutin ang ibon gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa tuwing lalapit siya, tinutulak siya ng lakas ng puno. Isang boses ang bumulong. Upang pagalingin ang ibon, kailangan mong ibigay ang lahat ng kapangyarihang nakuha mo. Lahat ng liwanag. Lahat ng lakas. Kapag ibinigay ko mawawala lahat. Hindi mo na muling magagamit ang kulam. Mawawala ang 3 marka. Pero mabubuhay ang ibon. Tahimik si Patrick. Hawak niya ang anting-anting. Iniisip ang lahat ng nagawa na niya at ang lahat ng maaari pa sana niyang gawin. Ngunit niluhuran niya ang lupa, ipinikit ang mga mata, at buong puso niyang inalay ang kanyang kapangyarihan. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang puno'y nawala. Ang bata'y tumayo at sa isang iglap, siya'y naging si Mang Turo. Ito ang tunay na puso ng mabuting kulam, anak. Ang handang mawalan upang may mabuhay. Naglaho ang mga marka sa braso ni Patrick. Ang anting-anting ay naging abo. Ngunit sa puso niya may liwanag na hindi na kailanman mawawala. Pagbalik sa tunay na mundo. Nagising si Patrick sa kanyang kama, pawis na pawis, ngunit may ngiti sa labi. Wala na ang 3 marka. Wala na ang anting-anting. Ngunit sa kanyang palad, may bakas ng isang kalapati, simbolo ng pagpili sa kabutihan. Sa labas ng bahay, dumating si Mang Turo. Tumango lamang ito. Handa ka na, Patrick. Ngunit ang susunod na pagsubok ay hindi na sa panaginip. Kabanata 8 ang paghawak sa dilim. Pagbabalik sa baryo. Pagkatapos ng 3 pagsubok, naging tahimik ang mga sumunod na araw para kay Patrick. Hindi na niya muling nakita si Mang Turo, at kahit wala na ang anting-anting o mga marka, nararamdaman niyang may naiwan, isang liwanag sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Ngunit habang siya'y bumabalik sa normal na buhay, unti-unti ring bumabalik ang dilim sa baryo. Muling naging marahas si Tomas. Ngunit sa halip na simpleng pambubuli, napansin ng ilang matatanda na nag-iba ang anyo ng bata, mas maputla, mas matalim ang mga mata, at tila hindi na siya si Tomas. May mali sa batang yon, bulong ng kanyang guro. Parang hindi na siya ang dating Tomas. Ang pagkasira ng balanse. Isang gabi, nilapitan ni Letty si Patrick. Kinakabahan ito, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng tuluyan. Patrick, may masamang nangyayari. May itim na anino sa paligid ni Tomas. Naririnig ko ito sa gabi, bumubulong, tumatawa. Nang puntahan nila ang bahay ni Tomas, natagpuan nila ang mga alagang hayop ng pamilya nitong patay, ang pader may sulat na parang kinayod ng kuko. Hindi lahat ng kulam ay para sa kabutihan. Napagtanto ni Patrick, may ibang pinagmulan ng kulam, at may tumugon sa galit ni Tomas. Habang siya'y sinanay sa liwanag, si Tomas naman ay ginabayan ng dilim. Ang muling pagkikita kay Mang Turo. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw si Mang Turo. Ngunit ngayon, hindi siya nagpakita sa gitna ng gabi, kundi lumantad sa harap ng buong baryo, habang pinupulot ang mga patay na manok at ibon sa paligid. Balanse ang batas ng kalikasan, anya. Kapag may isa sa liwanag, kailangang may isa sa dilim. At minsan, ang mabuting kulam ay dapat humawak ng anino, hindi upang gamitin ito, kundi upang pigilan ito. Tinawag niya si Patrick at isinama ito sa ilalim ng lumang punong saging sa gubat. Sa ilalim nito ay may hukay, puno ng abo, balat ng ahas, at sirang gamit pang ritual. Isa raw itong lumang altar ng itim na kulam. Dito galing ang tinig na naririnig ni Tomas. At may mas malaki pang plano ito. Pagpili sa gitna ng liwanag at dilim. Sa loob ng ilang araw, sinubukang kausapin ni Patrick si Tomas. Ngunit tila wala nang natitirang kabutihan sa binata. Naging mailap ito, palaban, at laging may kasamang masasamang pangyayari saan man siya magpunta. Nasusunog ang mga halaman. Napuputol ang kuryente sa bahay ng guro. Nagtatalsikan ang mga kasangkapan sa bahay ng kanyang mga dating kaibigan.
Hanggang sa isang gabi, habang pauwi si Patrick, sinalubong siya ni Tomas sa gitna ng daan, ang mga mata ay nagliliyab, ang katawan ay may punit-punit na balat, at ang mga kuko ay tila bakal. Bakit mo tinanggihan ng lakas? Tanong ni Tomas, tila hindi siya mismo ang nagsasalita. Binigay ito sa akin ng tinig. At ngayon, babalikan ko ang lahat ng nanakit sa atin. Ngunit hindi sumagot si Patrick. Sa halip, inilapat niya ang kamay sa kanyang puso, walang anting-anting, walang marka, ngunit may matinding paninindigan. Hindi ko tinanggihan ang lakas. Pinili ko lang ang tamang paraan para gamitin ito. Pagbabadya ng labanan. Biglang lumakas ang hangin. Sa likod ni Tomas, isang itim na anino ang bumangon, hugis tao, ngunit walang mukha. Ito ang dilim ng altar, isang sinaunang nilalang ng itim na kulam na matagal nang nakakulong sa sagingang altar. Pinalaya ito ni Tomas. Sa huling eksena ng kabanata, tumindig si Mang Turo sa likod ni Patrick, dala ang isang baston na yari sa abo at kalansay. Ito na, Patrick. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan. Kailangan mo lang panindigan ang kabutihan. Kabanata 9, ang laban ng dalawang kulam. Simula ng banggaan. Madilim ang gabi, ngunit ang paligid ay tila nagliliyab sa tensyon. Nasa gitna ng baryo sina Patrick at Tomas, magkaharap, parehong punong-puno ng enerhiya, ngunit magkaibang pinagmumulan. Sa paligid nila, ang mga taga-baryo ay nakasilip mula sa kani-kanilang bahay. Ang ilan ay nagdarasal, ang iba naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang hangin ay bumigat. Mula sa anino ni Tomas ay unti-unting lumitaw ang dilim ng altar, isang nilalang na walang mata, walang bibig, ngunit naroon ang presensya ng purong kasamaan. Ito ang tunay na kulam, bulalas ni Tomas, ang boses ay tila sinapian. Ito ang lakas na hindi mo pinili, Patrick. Ito ang kapangyarihang nagpaparusa, hindi nagpapatawad. Ngunit hindi umatras si Patrick. Sa likod niya, si Mang Turo ay pumikit at bumigkas ng sinaunang panalangin, habang ang kanyang baston ay nagsimulang umilaw ng bughaw. Ang pagsiklab ng kapangyarihan. Biglang bumalot sa katawan ni Tomas ang usok. Nagbago ang anyo niya, naging mas mataas, ang mga matay itim na apoy, at ang kanyang kamay ay tila may mga ugat na gumagapang palabas. Si Patrick na may nanatiling tao, ngunit sa kanyang dibdib ay lumitaw ang hugis araw na marka, ang simbolo ng kulam ng kalooban, ang kulam ng kabutihang kusa. Hindi mo ako kayang talunin, Patrick, sigaw ni Tomas. Wala kang galit. Wala kang puot. Anong silbi ng kulam kung hindi mo ito ginagamit para gumanti? Tahimik si Patrick. Hinawakan niya ang lupa, binigkas ang isang dasal na itinuro ni Mang Turo. Ang kulam ay hindi sandata ng paghihiganti. Isa itong kasunduan ng puso at kalikasan. At ngayong gabi, pipiliin kong protektahan, hindi pumatay. Ang sagupaan. Nagsimula ang banggaan. Si Tomas ay humampas ng itim na apoy, nagpapadala ng mga aninong kumakain ng liwanag. Tumilapon ang mga bubong. Naputol ang kuryente sa buong baryo. Sumigaw ang mga tao. Ngunit tuwing matatamaan si Patrick, bumabalot sa kanya ang liwanag, galing sa mga dasal, sa kanyang malasakit, sa alaala ng kanyang nanay, at sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Mang Turo. Minsan ay nadapa siya, minsan ay muntik masapol. Ngunit hindi siya bumigay. Tumigil ka na, Tomas, sigaw ni Patrick habang humahabol sa kaibigan. Hindi mo kailangang sumanib sa dilim para lang mapansin. Ngunit hindi sumagot si Tomas. Ang dilim ng altar na ang may kontrol. Pagbuwag ng altar. Habang nagaganap ang labanan, si Mang Turo ay palihim na pumunta sa ilalim ng punong saging kung saan matatagpuan ang lumang altar ng itim na kulam. Doon ay inilabas niya ang baston at isinaksak ito sa lupa. Kung saan nagsimula ang dilim, doon din ito magwawakas, bulong niya. Isang malakas na alon ng liwanag ang kumawala mula sa lupa. Ang altar ay nagsimulang gumuho, ang mga abo ay naging alabok, at ang mga ugat ng dilim ay unti-unting nagkabitak. Sa mismong sandaling iyon, si Patrick ay tinamaan ng malakas na bugso ng enerhiya mula kay Tomas. Tumilapon siya sa gitna ng kalsada, sugatan, duguan, at halos mawalan ng malay. Ang pagpapasya. Habang papalapit si Tomas upang tapusin na ang laban, naramdaman ni Patrick ang huling init mula sa kanyang puso. Isinara niya ang kanyang mga mata. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina. Hindi ka mahina, anak. Mahirap lang piliin ang kabutihan kapag madali ang magalit. Bumangon si Patrick. Tumayo. Sa kabila ng sugat, sa kabila ng takot.
Humarap siyang muli kay Tomas. Sa halip na atakehin, niyakap niya ito. Tama na, Tomas. Kaibigan kita. Hindi ka na masama. Niloko ka lang ng dilim. Pumalahaw ng sigaw si Tomas. Ang katawan niya ay nanginginig. Ang itim na apoy ay nagliyab, pero sa halip na manalanta, ito ay napalitan ng bughaw na liwanag. Ang anino sa likod niya ay nagsimulang maglaho. Pagkapanalo ng liwanag. Sa wakas, nang tuluyan ng gumuho ang altar, humulagpos mula kay Tomas ang nilalang ng dilim. Sinubukan nitong tumakas, ngunit sinalubong ito ng baston ni Mang Turo na puno ng bughaw na apoy. Isang matinis na hiyaw at ang dilim ng altar ay nawala sa ere, parang usok na tinangay ng hangin. Tumumba si Tomas. Nang magmulat siya ng mata, bumalik ang kanyang anyo. Umiiyak siya. Patawad, Patrick, di ko alam di. Nandito lang ako. Di mo kailangang mag-isa, sagot ni Patrick. Pagbalik ng balanse. Ang mga taga-baryo'y lumabas sa kanilang mga bahay. Tahimik. Marami ang lumapit at niyakap si Tomas, hindi bilang halimaw, kundi bilang kabataang naligaw ng landas. Si Mang Turo ay lumapit kay Patrick, hinawakan siya sa balikat. Wala nang mas higit pa sa kulam na nagmumula sa pusong marunong magmahal. Kabanata 10, ang gantimpala ng mabuting kulam. Pagkatapos ng laban. Matapos ang matinding banggaan ng dilim at liwanag, tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga bituin sa langit ay muling sumilay, tila nagpapaalala na matapos ang unos, may liwanag pa ring naghihintay. Ang buong baryo ay nagtipon sa gitna ng plaza, doon kung saan dati puro bulungan, takot, at pangungutya. Ngayon, punong-puno ng pananabik, pasasalamat, at pag-asa. Pagpapatawad at paghilom. Si Tomas, bagamat pagod at tahimik, ay humarap sa mga taong dati kinatakutan siya. Suot ang simpleng damit, walang kapangyarihan, walang anino, ngunit may dalang kababaang loob. Patawad po sa lahat ng aking nagawa. Tinulungan ako ng dilim pero pinili kong iwan ang liwanag. Mali ako. Tahimik ang lahat. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit at niyakap si Tomas. Lahat tayo nagkakamali, iho. Pero hindi lahat may lakas ng loob na humingi ng tawad. Sunod-sunod ang paglapit ng mga taga-baryo, inaabot ang kamay kay Tomas, humahaplos sa kanyang balikat, at tinatanggap siya bilang muling kabahagi ng kanilang komunidad. Ang bagong simula ni Patrick. Si Patrick naman ay hindi na yaong batang kinukutya. Tumayo siya sa harap ng lahat, bitbit ang baston ni Mang Turo na ngayoy iniabot na sa kanya bilang tanda ng pagpasa ng karunungan. Hindi ko po ito pinili para maging makapangyarihan, wika ni Patrick. Pinili ko ito para walang ibang batang kailangang matakot muli. At para ituro na ang kabutihan ay mas matapang kaysa sa galit. Tumango si Mang Turo mula sa likod. Alam niyang dumating na ang oras ng kanyang pamamaalam. Ang pag-alis ni Mang Turo. Sa dulo ng pagtitipon, lumapit si Mang Turo kay Patrick. Anak, hindi lahat ng kulam ay masama. Kapag ginamit mo ito para sa kapwa, ito ay nagiging biyaya, hindi sumpa. Panahon na para ako'y magpahinga. Ang baryo'y nasa mabubuting kamay. At sa isang iglap, tinapik ni Mang Turo ang baston ni Patrick. Kumislap ito ng bughaw at naging bahagi ng kanyang palad, tila natural na bahagi ng kanyang sarili. Si Mang Turo'y naglakad palayo, papalayo sa baryo, hanggang sa siya'y mawala sa liwanag ng buwan. Ang gantimpala. Isang linggo ang lumipas. Unti-unting gumaling ang baryo, hindi lamang sa sugat ng mga bahay, kundi sa sugat ng puso. Muling bumalik ang mga guro. Nagsimula ang isang programa ng pagtutulungan, pagtuturo ng kabutihang kulam, hindi bilang mahika, kundi bilang paraan ng pag-alaga sa isa't isa, ng malasakit at pagmamalasakit. Si Patrick ay itinalaga bilang tagapangalaga ng Bantay Liwanag, isang grupo ng kabataan na natututo ng mga sinaunang kaalaman sa kalikasan, panalangin, at panggagamot, hindi upang maghiganti, kundi upang maghilom. Huling mensahe. Habang naglalakad si Patrick sa palayan isang hapon, may batang lumapit sa kanya. Kuya Patrick, totoo po bang may kulam na mabuti? Ngumiti si Patrick. Yumuko at tinapik ang bata sa balikat. Ang kulam ay tulad ng puso, kung paano mo ito ginagamit, doon ito nagiging mabuti o masama. At kung ang puso mo ay tapat kahit ang pinakamaitim na hiwaga, kaya mong gawing liwanag. Tuminala ang bata, sabik na matuto. At habang nilulubog ng araw ang baryo sa gintong liwanag, marahang lumipad sa hangin ang maliliit na alikabok ng bughaw na enerhiya,
hindi bilang sumpa, kundi bilang gantimpala ng mabuting kulam. Maraming salamat sa pagtangkilik. Sana'y naantig ka sa kwento ni Patrick at naisip mong minsan, ang tunay na kapangyarihan ay ang kabutihang loob. Kung gusto mo pa ng mga makapanindig balahibong Tagalog horror stories na may lalim, aral, at kakaibang hiwaga, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment ng paborito mong eksena, at mag-subscribe sa ating channel. Abangan ang susunod na kwento, mas madilim, mas misteryoso, at mas nakakakilabot. I-click na ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na kwentong kulam, multo, at kababalaghan.